Natin yung flood control projects. Pero yan lang ang nagsisilbing pinakamukha ngayon ng corruption kasi nakita nila yung lawak, nakita nila yung magnitude, yung lalim, yung dami ng participants at yung pamamaraan kung paano ginagawa, katapos-tapusan talaga, lugi ang taong bayan. Hindi lang nalugi, ninakawan, nalugi, walang nangyari sa kanila kung pag-uusapan yung serbisyo na dapat sana ay para sa kanila. Imbes na sila'y natulungan, na serbisyuhan ng mga serbisyong pampubliko, lalong-lalo na yung nasa kahirapan, yung gagamitin para sa kanila, ninakaw pa. Kaya nagiging popular yung subject matter. Kaya sabi ko nga sa'yo, lahat sumausaw na. Lahat sumausaw na. Walang mandato. Ang nakalagay na mandato, Blue Ribbon Committee. Kung gusto akong tulungan ng mga kasama ko, kasi 17 ang miyembro dyan eh. 17 senators po 17 ito. senators. Opo. Ngayon. Plus yung ex-officio members. Tsaka sila ngayon magpapanukala na mag-create tayo ng isang... Di ba? Para nilang iniinsulto yung committee mismo. Di ba? Lalong-lalo na nanggaling sa mga miyembro ng Senado na matagal na ron eh. Kinakailangan iparesign nyo na yung punot dulo ng korupsyon sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Marcos Jr. Tama ba ho ako o mali? Nothing short of resignation, Mr. Speaker, Mr. President Marcos Jr. will solve the problem of corruption. Ayan nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Dito pa rin ho tayo sa flood control kung saan harap-harapan nga ang nakawan pangungurap ng mga politiko, kongresista, senador at sino-sino pa sa kabanlang bayan. Mismong si Senator Marcoleta na nga ang nagsabi mga ka-update, mukha ng korupsyon ang flood control. Diba ho? 1 trillion ho ang naging budget ng mga proyektong 5,500 flood control. Pero kakaunting lamang ang nasolusyonan o nabigyan ng magandang pondo o ng magandang daluyan ng ating mga kababayan. Daluyan ng mga binabahan lugar. Diba? Sa Bulacan, sa Batangas, sa kahit saan-saan lugar mga ka-update. Marami pong binabahan lugar sa Pampanga. Binigyan ng malalaking pondo, milyon-milyon. Sa Maynila, 14 billion. Doon lamang sa nasasakupan ni Mayor Isko. Diba? Bago pa ho siya makaluklok doon. Pero saan ho napupunta? Diba? Yan pa rin ho ang pinakautak ng usapin ngayon. Kaya mga ka-update, pag may nakikita tayo sa media ngayon na may isinisingit ho silang kapirasong impormasyon patungkol sa flood control project, alamin ho natin. Diba? Hindi lang ho yan. Kasi may mga media na naman, mga ka-update, na iniiba ang usapan. Na tila binabayaran ng mga alam nyo na ho. Kasi katulad na naman ngayon, parang kinakalkal na naman ho nila si Atong Ang. Diba? Parang kinakalkal na naman ho nila ang ibang issue. Iba-iba't issue na naman po ang ipinapasok nila para sa gayon makalimutan na naman ng ating mga kababayan ang totoong problema ng bayan. Ayan ho ang problema ng Pilipinas ngayon, ang matinding korupsyon, ang matinding nakawan. Yan po ang pinakautak ng problema ngayon. Diba? Sinabi na ho ni Senator Marcoleta, mukha ng korupsyon ang flood control. Diba? Ganyan ho ang pinaka-problema natin. Kaya pati dito si Spock Sari Roque mga ka-update, pagkikinggan ho natin ang naging pahayag niya patungkol sa mga tiwaling kongresista at kung sino-sino pa ang mga dawit dito. Diba? Kung sino-sino pa hong mga dawit ang pag-uusapan natin kasi nga mga ka-update, nakakapandiri naman po talaga ang nangyayari ngayon. Yung mga pamilya ho nila, pinapakain ho nila sa nakaw. Pinapakain ho ng mga kongresistang ito, mga senador na tiwali dyan, ang kanilang pamilya sa nakaw. Ang tayo mga Pilipino nagdudusa ho.
Nagdudusa ho tayo na magtrabaho ng ilang oras sa isang araw, magbayad ng buwis para ipakita nating patas tayo. Lahat ho tayo nagpapakabuting pamilya. Pero itong mga politiko ay nakakadiri ho. Grabe ho ang panlalamang nila sa kanilang kapwa. Siyempre, dinaanan namin yung pinakamalaking urban forest na napakaganda, no? How I wish Manila. Bakit? Una-una, serve by example. Ano bang ginawa ng pamilya mo? Nasa Guinness Book of World Records pa kayo na top 5 na pinakakurap sa buong daigdig na dahilan na kayo ay isa sa pinakamayamang mga leaders na yumaman talaga sa buong daigdig. Top 5. So siguro iniisip ng mga tao sa gobyerno, lalong-lalo na dahil na ikaw na ngayon ang presidente at hindi na si Tatay Digong, abay okay na maging corrupt because after all, yung mga Marcoses talaga namang kilala mga corrupt, ayan, makapangyarihan na naman and good times are here again. Pangalawa, talagang tayo nadidismaya dun sa Diskaya, yung pagyayabang niya ng 40 na luxury vehicles at saka yung marangyanyang pagkabuhay, no? Kabuhayan. Pero hindi ba ikaw din, ganyan din ang pinapakita mo? Ilang milyon yung binayad mo para dun sa birthday mo? Sino nga ba yun? Hindi ko alam kung sino yung inimbita mo. Nakalimutan ko na si Sting ba yun or something. Basta yung isang 90s group na pinapunta mo na milyon-milyon ang binayad mo, no, para sa yung birthday. Naaalala natin kasi yung mga gawain nyo noon na yung ice cream sa kasal ni Irene, ginamit nyo pa ang Air Force, no, mga eroplano ng Air Force para dalhin lamang sa lawag yung ice cream para sa handaan ni Irene. So, whether be it sa kakurakutan o doon sa marangyang pamumuhay, talaga namang Marcos ang leading example. So, wag kang magsalita, Junior, na parang wala kang kinalaman dito sa korupsyon sa infrastruktura. Bukod pa dyan, wag natin kakalimutan, no? Saan ba nanggaling yung mga kurakot na yan? Yan po ay nanggaling sa mga proyekto na pinondohan ng General Appropriations Act, yung batas na binubuo ng Kongreso. At karamihan ng mga maanumalyang mga proyekto dyan ay dahil sa mga insertions. Ibig sabihin, ito yung mga pondo na linaan ng mga miyembro ng Congress o kaya ng Senatong at ang nangyayari dyan, yung congressman o senatong na naging matagumpay sa pagpopondo ng mga flood control projects, siya nakakakuha automatically ng 25%. No? So, ngayon, ang tanong, ano kinalaman ng presidente dyan? Well, bilang presidente, meron talagang kapangyarihan ng presidente na i-veto ang line item sa General Appropriations Act. Ano ibig sabihin yan? Alam niyo, sa General Appropriations Act yan, bagamat isang batas yan, lahat ng entry doon, kada linya na halaga ng proyekto, yan ay batas by itself. At kaya, hindi gaya ng ordinaryong batas na pwede lamang i-veto yung buong batas at hindi yung kaparte ng batas. Pagdating sa budget, pwede ka talaga na mag-line item veto. Kahit isang linya lang yan, pwede mong ma-veto. Kapag naglaan ka ng 10 billion para sa isang flood control project sa Bulacan, at ayaw ng presidente gawin yan, pwede niya i-veto yan at yung 10 billion na yan ay hindi magagastos. Pero anong ginawa mo? Sa Damokal, 200 billion daw nung nakalipas na taon ang naging insertions ng mga congressman at senatong. Wala ka namang ginawa. Hindi mo naman binito dahil meron kang dahilan. Anong dahilan mo? Binibili mo talaga ang loyalty ng mga congressman at mga senatong. Bakit? Dahil kinakailangan mo ang suporta nila para ma-impeach nga itong si BP Sara, di ba? Kaya nga, 80% sa kanila nagkukumahog na ilagay ang kanilang lagda dun sa impeachment complaint labang kay BP Sara kasi nais nila na magkaroon ng mga insertion sa budget. Dahil yung mga insertion sa budget na yan, hindi yan napasama doon sa budget na sinumitin ng Malacanang. Now, kung ikaw talaga'y malakas, lalapitan mo na ang sekretary ng DPWH o di naman kaya kung ano yung line agency na magpapatupad ng isang proyekto na infrastruktura. Bukod sa DPWH, meron pa yung National Irrigation Authority, no? At yun, ahead of time pa lang, ipapasama mo na yung proyekto mo doon sa annual National Expenditure Plan, no? NEP, na siyang budget na sinusumite ng Kongreso, ng Presidente sa Kongreso para maisabatas as the General Appropriations Act. So, kung yan ay sa loob sa NEP,
meron pa rin congressman, meron pa rin tongpat si congressman at saka si senatong kung naipasok niya sa NEP. At bago naman maipasok yan, either dapat malakas ka kay DPWH or malakas ka sa DBM o di naman kaya talaga may bata-bata ka na dyan sa DPWH na siyang mag-i-include ang proyektong yan para dun sa mga proyekto na popondohan sa darating na taon. Pero ang lumalabas ngayon talaga, in fairness to the DBM, na mga profesional naman yan, presidents come and go, nandiyan pa rin sila, nakaluklok pa rin sila sa kanilang pwesto at alam naman nilang kanilang trabaho. In fairness to them, karamihan nitong mga maanumalyang mga flood control projects na kung saan, ang sabi nga ni Ping Lacson, 30% na lang ang natitira sa proyekto, no? Yan po ay sa pamamagitan ng insertions. At bago ka mag-insertions, dapat malakas ka unang-una sa presidente. Kasi kapag alam naman ng speaker na malakas ka kay presidente at linapitan mo si speaker na, Speaker, papirma naman itong insertion ko, gagawin naman yan ng speaker dahil alam niyang malakas kay presidente. At bakit malakas kay presidente? Kasi nga, tumutulong para mapahaba ang termino ng presidente. Paano? Well, among others, pagsuporta doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Dahil yan ang importante sa kanila. Para sila ay magkaroon ng Marcos Forever Part 2, importante na masira ang kanilang kalaban sa politika na si Inday Sara Duterte. So natural, kapag ikaw ay malakas sa presidente dahil nga sumusuporta ka sa impeachment ni Inday Sara Duterte, malamang kung ikaw ay humingi ng insertion kay speaker, good as done na yan. Alam nyo, galing ako dyan sa Kongreso, ganyan po talagang kapangyarihan ang speaker pagdating sa budget process. At kung nais yung maintindihan bakit ang dami-dami mga congressman na humalik sa puwet ni Tambaluslos, yan po ay dahil nga isang pirma lang yan, bilyones ang halaga niyan. At alam naman natin na kapag 25% automatically sa flood control ay napupunta sa mga congressman, ay napakalaking halagang pera yan. So, talagang lalamunin mo, lulunukin mo ang iyong pride at sisip-sip ka at talagang hahalik ka sa puwet ni Tambaluslos. Miski mabahong puwet yan dahil Tambaluslos nga siya, di ba? So ngayon, bakit ngayon sasabihin ni Marcos Jr. na parang wala siyang kinalaman? Unang-una, pwede mong naiwasan yung ganyang paglustay ng salapi, pagnanakaw ng salapi sa pamamagitan ng line item video. Video tuloy. Bito! Pwede mong naiwasan yung ganyang kalaking kakurakutan kung ikaw ay ginamit mo yung kapangyarihan ng line item bito. Pangalawa, kaya naman hindi mo binibito yan dahil binibili mo talaga ang katapatan ng mga congressman o senatong para nga matuluyan na ma-impeach yung Inday Sara Duterte na napakalaking banta sa inyong Marcos Forever na plano. Diba? Pero bukod pa dyan, Jesus Mariosep naman, pwede ba? Kung ikaw talaga ay seryoso na sugpuin itong problema ng korupsyon, gaya ng aking sinabi, dapat sa iyong pamumuhay, ikaw ang maging ehemplo. Alam mo, dapat mong gawin, Marcos Jr., ibalik mo sa kabanang bayan ang mga ninakaw ng pamilya mo. Magnanakaw talaga kayo at napatunayan na yan. At pati sa Amerika, hinahabol ng mga hukuman kung saan nyo tinago yung mga nakaw na yaman ninyo. So, lead by example. Unahin mo munang ibalik ang mga linustay ninyong salapi sa panahon ng iyong ama na ikaw ay magkaroon ng kredibilidad. Hindi po pwede na, ay naku, sige, muli natin mga kurakot. Samantala alam ng lahat, ikaw ay, ang pamilya mo ay nagnakaw and got away with it. Habang pinapakita mo by way of example na pwede kang magnakaw at pwede kang hindi mapanagot, hindi magkakaroon ng solusyon itong problema ng korupsyon sa ating gobyerno. Ang importante talaga, huwag mong sabihin, hahabulin mo sila, kung hindi, magsisimula sa akin ang pagpigil ng korupsyon at heto, patawarin nyo kami, ibabalik namin ang aming nakaw na yaman na bilyon-bilyon. Hanggang ngayon po bagamat nagkaroon ng tayong PCGG, kaunti pa lang ang nalaman natin kung nasa ang kanilang kayamanan. Dahilan nga kung bakit sa Amerika halos 1 bilyon na ang fines na kailangan bayaran ni Marcos Jr. dahil sa contempt. Contempt dahil ayaw nga niyang sabihin kung nasaan ang
nakaw at tagong yaman ng kanyang pamilya bilang administrator ng Marcos Estate. O, di ba? Kung talagang gusto mong maging seryoso sa laban dito, no, sa korupsyon, simulan mo sa iyong sarili. Dahil alam mo naman natin sa buong daigdig, record holder kayo sa pagiging corrupt na gobyerno. At kung ikaw ay maibabalik mo yan, talagang tuluyan namang mamahalin ka ng taong bayan. At matatakot ng mga corrupt kasi nakita nila na yung presidente mismo ay nagsilbing halimbawa na ang kanilang tagong yaman na ninakaw ay binabalik. Pero habang hindi mo gawin yan, kaplastikan lang yang sinasabi mo na iimbestigahan mo ang mga kurakot sa gobyerno, magla-lifestyle check ka. Simulan mo sa sarili mong lifestyle. Bakit ang balita ko linggo-linggo nagfa-fireworks kayo dyan? Bakit bonggesius na bonggesius sa mga party nyo dyan? O, di ba? Bakit sa mga biyahe mo, bonggang-bongga din. Ilang bilyon na naman yung hiningi mo para sa biyahe mo. Bukod pa doon sa hinihingi mong halos na 6 billion na Intelligence Confidential Fund. And yet, yung 125 million na ikaw mismo nagbigay kay Sara Duterte, hanggang ngayon, ginagawa mong issue. O, di ba? Yan po ang mahirap dito sa admin ngayon ni Marcos Jr. Humingi ho ng intelligent confidential funds na bilyong pondo. Narinig po natin, bilyong pondo. Tapos, siya mismong si Marcos Jr. ang nagbigay ng 125 million confidential funds dito kay VP Sara na hanggang ngayon, pinopunteriya ho nila. Bakit ngayong kino-question yung bilyong confidential funds ng Office of the President, tahimik ho sila. Bakit kaya tahimik ang Office of the President ngayon sa bilyong confidential funds sila? Mantakin ho ninyo yun. Noong nakaluklok ko dyan si Pangulong Duterte sa Malacanang, ano ho daw po ang kinakain nila? Kumakain lang ho sila ng simpleng pagkain. Tuyo, itlog, kahit ano. Pero ngayon, balitang balita ho, kumakain ho ang palasyo ng grabe. Steak, lechon baboy. Ganyan ho kagalante. Saan po ba galing yan? Tax ho natin yan mga kapatid. Tax mo yan kapatid. Tax ho natin yan. Yung mga kinakain nila dyan, wala hong hiya ang mga tao dyan. Noong nakaluklok si Pangulong Duterte, may malasakit ho yan sa bayan. Kinuwento niya ho rin yan. Kakain lamang daw sila ng ganyan kasi pera ng taong bayan yan. Diba? Pera ng taong bayan, yung mga nilalaklak nyo dyan. Hindi po sila nahihiya, mga kapdi. Ganyan po kakakapal ang mga pagmumuka ng mga tao ngayon. Ano ba yan? Kalukuhan yan. Again, walk the talk. Para ka paniwalaan na talagang seryoso ka sa kampanya laban sa korupsyon, simulan mo sa iyong sarili. Diba? Ay, nako. Anyway, sandali lang po I'll call you back. Anyway, ano pa ba? So, bukod pa po doon na kinakailangan simulan sa iyong sarili para ma-convince ang taong bayan na tapat ka, yun nga po. Simulan mo rin ang lifestyle check doon sa pinakamalalapit sa iyo sa iyong gobyerno. At sino bang pinakamalapit sa iyo ngayon? Unang-una, yung iyong pinsang buo na si speaker. Hindi ako naniniwala na yung kanyang kayamanan ay talagang nanggaling sa sarili niyang pawis. Hindi ko naman alam kung saan talaga nagtrabaho yung speaker na yan kung hindi sa pagiging politiko, no? Pero hindi ako naniniwala na yung pinakamalaking lote nila sa Forbes Park at yung di umano 10-10 na raw na property sa Forbes Park ay galing sa hirap at pawis ng mga Romualdez. Ay, nako, pwede ba? So kung gusto mo mag-lifestyle check, simulan mo kay speaker. Bakit ang dami-dami niyang bahay sa Forbes Park? Yung manang mo na nga, alam naman na ang dami-daming bahay sa Forbes Park. Alam mo naman ang Forbes Park ngayon, hindi bababa sa 2 billion ng isang bahay. So simulan mo dyan sa iyong pinsan at tignan mo kung paano yung taas ng kanyang kayamanan mula nung siya ay naging speaker. Dahil sigurado po ako, talagang hindi lang 200, 300, 400% yan na tumaas mula nang naluklukla siya sa pwesto. In fact, yung mga pinakamalalapit ngayon kay Speaker Tambaloslos,
Yan po talaga ang nangyari sa kanilang net worth. Hindi lang 300, 400, hanggang 500, 600% increase mula nung naluklok ang tambaluslos. Ano ibig sabihin yan? Kumita ng malaki ang mga pinakamalalapit na cronies na speaker. At huwag niyong sabihin, dahil sa hirap at pawis at luha niyo yan. Sigurado ko, dahil yan sa mga proyektong infrastruktura na linalaman ninyo, dahilan na 30% na lang ang natitira para sa proyekto mismo. Diba? O, simulan mo sa iyong pinsan ang lifestyle check at tanungin mo, bakit ata mukhang mas marami ka pang pera sa akin? Well, hindi ako naniniwala na mas maraming pera pa si Tambaluslos kaysa sa mga Marcos dahil nasa Guinness Book of World Record nga sila. Siguro nakatago lang at hindi nila mailabas-labas, ha? Pero ako, ha? Bagamat hindi ako masyado bihasa sa crypto, ang balita ko, aba, ang Pilipinas pala, #1 sa crypto transactions. At ang duda ko, baka yung pamilyang mga kurap, siyang talagang naglalabas na ng pera sa pamamagitan ng crypto. Alam mo, isa pang dapat pag-aralan niya, paano naman mare-regulate ang crypto dahil yan po ngayon ay nagiging taguan ng mga korap sa gobyerno, di ba po? Oh, so lifestyle check, pabor ako dyan. Pero simulan mo sa sarili mong pamilya. At siyempre, dahil kapamilya mo yan, hindi mo naman talaga isasubject yan sa tunay na lifestyle check. Sino pa maniniwala sa inyo? Nagtatanong ka pa, bakit ang lalakas ng loob ng mga taga-customs maging korap? Eh, alam nila yung boss nila korap eh. Yung presidente mismo korap eh. Yung pamilya ng presidente, korap. Proud of it pa. Yung Speaker of the House, korap. Yung mga cronies niya, mga deputy speakers, mga chairman ng Appropriations Committee, lahat sila, walang mabuting mga ginagawa. O bakit sila matatakot kung sila ay hamak na mababang opisyalis ng customs at ang BIR? Kaya nagkakaroon ng kultura ng SOP kasi korap nga yung mga nasa itaas. Bakit naman magmamamalinis yung mga nasa ibaba? Tama o hindi? Diba tama? Oh. Tapos, ayun na nga, kinakailangan kasuhan. Pero sino kakasuhan mo? Yung mga pobreng mga hamak na mga rank and file na tao ng gobyerno, samantala yung mga big fish na malalapit sa'yo ay hindi mo gagalawin? Ang hirap dyan talaga. Nagdadrama yung mga congressman na wag naman daw lahatin. Mahirap po talaga. Mahirap talaga na wag lahatin. Lalong-lalo na alam natin yung patakarang na pag ikaw ay district congressman, kontrolado mo ang district engineer. At siyempre, kung ikaw ay chairperson ng Committee on Appropriations, maski ikaw ay party list at walang kontroladong district engineer, sigurado lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Takot lang ng DPWH na mabago talaga yung budget nila. O nga pala, kung ikaw ay ahensya ng gobyerno, hindi ka lang matatakot na tanggalan ng pondo gaya ng ginawa nila kay Vice President Duterte. Mas matatakot ka pa na baka nga ma-realign yung pondo mo, mabawasan at pondo mo, mapunta sa ibang proyekto, bitin ka. Eh ang problema, yung mga proyekto na infrastruktura, hindi naman natatapos yan sa isang taon. Usually, multi-year allotment yan. So, ang katotohanan yan, hindi natatapos sa loob ng isang taon lamang ang proyekto. So, kapag napigil ang proyekto sa susunod na taon, mababaliwala yung ginawang initial work ng DPWH. So, kung gagawa ka ng kalye, hinukay mo na at hindi na pondohan dahil ninakaw ng iba yung pondo, makatiwangwang yung kalye na wala pang semento, ano mangyari? Guho, mababaliwala yung naunang gastos na ng gobyerno. At siyempre, yung katotohanan na yung mga project cost ng ating mga DPWH masyadong inflated. Bakit sasabihin ni Ramon Ang from the private sector na kayang-kaya niyang lutasin ang problema ng flooding, ng pagbabaha sa 5% lang ng proyekto? Kasi alam niya na sa gobyerno talaga, SOP na ang kukarakutan. So, anong dapat gawin? Lead by example, Mr. President. Aminin mo na magnanakaw ang inyong pamilya nung panahon ng martial law, ibalik ninyo ang nakaw na yaman. Pangalawa,
I-lifestyle check mo ang pinsan mo na speaker tambaluslos at iporpit mo ang kanyang kayamanan na hindi naman niya dapat naipon sa liitang sweldo ng Speaker of the House at ng Congressman at ibalik mo sa kaban ng bayan. Ipakulong mo sila. Yung Speaker, kasama na yung pinakamalalapit sa kanya, yung chairperson ng Committee on Appropriations, mga deputy speaker na alam mo na nakinabang dahil sila ay malapit kay Speaker at lahat ng request sa budget o lahat ng insertions nila ay naging batas. At siyempre, ibito mo lahat ng proyekto na hindi napasama sa National Expenditure Plan dahil walang kahit anong basihan ang pinagdaanan ng mga insertion sa budget na ini-sponsor ng mga congressman at senatong. At least, yung mga items na popondohan sa National Expenditure Plan, yan ay dumaan sa proseso ng pagkonsulta sa Regional Development Councils. Pero yung mga insertions na yan, magic. Yan ay nakasalalay kung gaano kalakas kay Speaker. Kung hindi mo gagawin ito, patuloy pa rin ang problema natin sa corruption. Sa mga Pilipino nagagalak naman po ako na yung SOP ngayon dyan sa DPWH at mga senatong at congressman nabulgar na at nagagalak ako na nagagalit na kayo. Pero hindi po sapat magalit. Kinakailangan magkaroon ng tunay na pagbabago. Kinakailangan iparesign nyo na yung punot dulo ng korupsyon sa Pilipinas, walang iba kundi ang Marcos Jr. Tama ba ho ako o mali? Nothing short of resignation, Mr. Speaker, Mr. President Marcos Jr. will solve the problem of corruption.